Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Elisa. Dear Kathy G, magandang tanghali po Kathy G at sa inyong mga masugid na tagapakinig araw-araw. Ako po ay napasulat para ibahagi ang aking tampo mula sa aking ina na ngayon ay hindi ko na alam kung saan ko ba ilulugar. Ako po si Elisa, 30 years old, tubong naga at ngayon ay alipin ng corporate world sa isang kumpanya dito sa Quezon City. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay Kathy G, kasama ang 3 ko pang mga kapatid at ang aming mga magulang. Pinalaki kaming salat sa material na bagay at kada sentimo ay talagang dapat pinapahalagahan. Construction worker noon ang aking ama habang ang aking ina naman ay kumikita sa pagtitinda ng kakanin na siya na rin ang nagluluto. Ngunit gaya ng maraming pamilyang Pilipino, Kathy G, kapos pa rin ang bawat araw namin kahit anong gawin naming pagtitipid. Bagay na madalas pagmulan ng pagtatalo sa aming tahanan. Nakagisnan na naming marinig ang mga magulang namin na nagtatalo sa sala habang kami magkakapatid ay pilit na ipinipikit ang mga mata sa kwarto para makatulog. Dahil kinabukasan, bago pumutok ang araw, dapat handa na kaming maglako ng mga bilaong kakanin na luto ng aking ina. Minsan, nagagawa ko makaubos ng 2 bilao, Kathy G, kapag dinadala ko sa eskwela. Pero kadalasan, matumal po talaga ang benta. At lubos itong ikinagagalit ni Mama. Kaya ganun na lang ang takot ko tuwing umuuwi galing sa maghapong paglalako at dala pa rin ang tira sa paninda. Bukod sa nakakabinging sermon, ay humahantong na rin ako na napapalo, Kathy G. Ito ang naging dahilan para lumayo ang loob ko sa aking mga magulang, lalo na sa aking ina. Pero instead na panghinaan, ginawa ko ang lahat ng pagsisikap para mapagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral hanggang sa ako'y makatapos. Hanggang sa lumuwas ako ng Maynila para makipagsapalaran, Kathy G. Naging maganda ang simula ko sa maliit na posisyon sa kumpanya. Hanggang sa nagbunga naman ang lahat ng ito, ng kalaunan ay ma-promote ako sa mas mataas na posisyon. Lahat ng aking kinikita at iniipon, Kathy G, lahat ng pagsisikap ko ay inilaan ko para matulungan ang aking pamilya. Sa awa ng Diyos at sa pagtutulungan naming magkakapatid, nakapagpatayo kami ng mas maayos na bahay. Maayos na bahay sa probinsya kung saan kasalukuyang narinirahan ang aking mga magulang. Kung tutuusin ay maayos na ang lagay ng aking pamilya, pati na rin ang buhay ko, Kathy G, dito sa Maynila, kasama ang boyfriend ko. Ngunit ang sugat ng aking kahapon ay patuloy ko pa ring iniinda. Madalas na maglambing si Mama sa aming magkakapatid na magbakasyon naman daw kami sa Naga dahil miss na miss niya na raw na ang aming kompletong pamilya. Tuwing Pasko, sinusubukan ko namang umuwi para sila ay makasama, Kathy. Ang dati naming tahanan na hapunan ay palaging sigawan, ngayon napupuno na ng tawanan at kaliwat ka ng kamustahan at biruan. Malugod naman akong komportable na ang lagay ng aking pamilya. Pero ewan ko ba, Kathy G, hindi mapaglagyang loob na makalimutan ko kung papaano ako tratuhin ni Mama noong bata pa ako. Lubos ko talaga itong dinaramdam. Hindi maproseso ng isip ko kung papaanong palangiti at ang malambing kong ina kung minsan na lang kung paulanan ako ng mga masasakit na salita. Alam kong baka dala lang ito ng kahirapan namin noon. Kaya ngayon, maayos na ang lagay namin. Sinusubukan na niyang makabawi, Kathy. Noong nakaraang Pasko, grabe na lang kung ako'y asikasuhin at alagaan sa bahay.
ano raw ang paborito kong ulam dahil ipagluluto daw ako ng hapunan. Pero Kathy G, patuloy na nagiging mailap ang loob ko sa aking ina. Feeling ko kasi ay pakitang tao lang ni Mama at hindi ko matanggap na nagbago na siya. Kaya ngayon, nagbabaka sakaling sana maibigay niyo ang tamang payo na dapat kong marinig. Paano ko kaya magagawang mapatawad ang aking ina mula sa malupit niyang pagdidisiplina nung ako'y bata pa? Paano ko bubuksang muli ang puso ko para hayaang makabawi siya sa akin? Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. More power po sa inyong programa and God bless us all. Lubos na gumagalang, Elisa. Love Me, Kathy G.